Basahin po natin lahat. Romans 15 verse 14. Ready? And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Manalangin muna tayo, Panginoong Diyos. Kami po ay ng tulong at ngayong gabi ay babaybayin namin ang topiko ng one another principle part 8. At ito po ang admonishing one another. Tulungan niyo ako bilang lingkod at mensahero, messenger. Nawa, Lord, kayo ang masenter sa lahat ng duration or sa buong duration ng preaching tonight. Be with our brethren who are also listening online. Be with them. Give them a good signal sa internet and that they may focus at makafocus sila na makapakinig ng salita nyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kayo po ay magsiupo na. At dito sa verse na binasa natin, diyan natin nakuha ang title, Admonishing One Another. Okay, so, bro, pahiram ng aking clicker, bro. Okay, so tonight, ay i-remind ko kayo na dumaan na po tayo sa mga principle na pinag-aralan natin. Una, yung kindly affection one to another, Romans 12 verse 10. Preferring one another, Romans 12 verse 10 uli. Judging one another, Romans 14 verse 13. Like-mindedness or like-minded one to another, Romans 15:5. Love one another, Romans 13:8. And edify one another, 1 Thessalonians 5:11. Okay, so yun po ang ating na-discuss, no? Yung 6. Ngayon, pag-aralan natin ano ang matutunan natin itong admonishing one another. Okay, so sa verse nating binasa ay nandun pa rin yung prinsipyo. Ang prinsipyo na tayo ay member sa isa't isa. Kaya kailangan nating i-apply ito dahil hindi tayo kumbaga, iba. Hindi na tayo iba sa isa't isa. Amen? Hindi lang tayo ay nandito sa local church, kundi inilagay pa tayo ng Panginoon sa katawan niya. 1 Corinthians 12:13, by one Spirit are we all baptized into one body. So ano po yon? Water baptism or Spirit's baptism? Yan. So ang Espiritu yon, the act of Spirit na nilagay ka, pinasailalim ka sa katawan ng Panginoon, secured. So ngayon, nung mga panahon na ako pa ay Bible Baptist Brider, ay lahat ng baptism na makita ko, water. Or kung hindi man water, i-connect ko kay John. John the Baptist. Kasi Baptist nga ako. What made us Baptist? Not because of John the Baptist. Amen? But because of a set of beliefs that uniquely identified who we are. Ano naka-unique sa atin? Ang Baptist lang nag-stand na King James is the inspired, perfect Word of God. And hindi po tayo hawak ng any local church. Autonomist po tayo. Autonomo. Or automatic tayo. Parang relo ba? Automatic. Nag-function tayo, wala tayong kinalaman sa ibang lokal na iglesia. Yeah? Tapos lahat tayo makapanalangin sa Panginoon. Direct, hindi na tayo haharap ng mga litrato. Dahil priest na tayo sa harapan ng Diyos. Meron tayong access. Tapos, meron tayong individual na liberty na hindi ako nagbawal sa inyo na makinig kayo ng mga ganitong turo sa ibang pastor. You have a liberty to study. I am not the owner of your soul. God owns your soul. I'm just an under-shepherd to oversee you. Titingnan ko kayo kung anong pangailangan, i-guide ko kayo, i-lead ko kayo, responsibility ko kayo. Ngayon, dapat sana wala ni isang kaluluwa sa atin ay maligaw sa landas. Amen? I would remind you na ako ay protector from any false doctrine. No? That's why nag-link tayo ng mga teaching, nirecommend natin yung mga teaching ng Churches of Like Faith para tayo ay mapatibay palalo. Kasi sabi ng Bible, withdraw thyself from those hearing error. Instead, focus sa pakikinig sa katotohanan. Para malaman mo
kung anong error after na makita mo ang error. Hindi ako na-expose nito Mas na-expose pa ako sa mga ganitong turo. So bakit kaya nasabi niya ito? So mali ang pagkaintindi niya sa Bible. Hindi niya hinati-hati ito. So makuha mo na agad. So kaya the more you study rightly dividing the word of truth, the more ikaw ma-admonish, ma-warningan. So kaya mga kapatid, I'm here to admonish you. As a preacher, as a minister of God, I'm here to admonish you, and I'm a member of the body, and we need each other. Wala na. Next natin. So, yun ang Bible. Gusto ng Panginoon na hindi tayo mag-remain na bata. Gusto ng Panginoon na lahat tayo ay may kakayanan. So, alam niyo po ba, mga bata dito, alam niyo po ba na hindi po masaya ang inyong magulang na forever kayong titira sa bahay nila o niya or bahay niyo. Bahay ninyo. No, hindi kalooban na hanggang ikaw ay maedad ng, di ba? Bakit ang kalooban ng Panginoon ay ikaw ay magkaroon ng sariling pamilya. Kaya nga si Adan binigyan ng Eva. No? So lahat po tayo ay dapat may kakayanan. So ganon ang Kristiyano. Ganon ang pamilya na may anak siya at humiwalay na rin, may sariling pamilya, kaya na rin siyang magdala sa kanyang sariling pamilya. Ganon din ang buhay Kristiyano. Nawa, sabi ng Diyos, able nawa tayo to admonish. Hindi sana tayo ang palaging ina-admonish. Amen? Kaya natin na magbigay sana ng warning sa ating kapatid na sa Panginoon. Sis, Brad, hindi yan maganda, Brad. Di ba, Kuya Joboy? Sabi ko sa kay Kuya Joboy, Joboy, ikaw ang firstborn. Ako ang papa mo. Pagka wala ako, ikaw ang papa. That means, ikaw ang magbabantay kay Jaire, hindi yung ikaw manguna sa mga kalukuhan. You are able sana. Sabihin mo, Jaire, magdo tayo ng good. Hindi yung ikaw pang nanguna nagdunang bad. So, you are not able to admonish. Kaya ganun ang Kristiyano. Amen? So, gusto natin na mapag-aralan ang mga bagay na ito para tayo ay may kakayanan. Kasi kailooban ng Diyos na mag-grow tayo. So, admonishing one another. So, dito sa topic na ito, ay siyam na beses ito na-mention sa ating Bible. At 4 lang na beses dito sa Pauline epistles. 4 na beses. Dito po sa 4 pupunta natin. Yung una, binasa natin. Pangalawa, Colossians 3:16. Tingnan niyo po. Colossians 3:16. Binasa natin yung main text. Panguna. Ang pangalawa, sa Colosas, Kapitulo 3:16. Colossians chapter 3, verse number 16. Sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan. So, kaya nag-try akong mag-publish ng broadcast ng music. Try ko na para kung may babalikan ako na music, doon na lang ako sa binodras ko. Hindi ka na maghanap ng YouTube kasi pinili ko mismo yun Ako mismo ang nag-select. Hinahanap ko yung mga good and godly music. So, nagtuturo kasi yung mga kanta, gaya ng testimony ng wife ko, na ito po, sa panahon na dumating ako sa Makati, ito na yung isa sa mga na-bless ako, mga batid, yung Blue Hymn. Dahil marami pong mga awit dito na wala sa Maroon, at sobrang mananamnam mo yung mga mensahe. Ang ganda ng mga hymns niya, mga batid. Mga spiritual na tao ang nagsulat, hindi nagsulat sila for album para magkapera. Di ba? Kundi nagsulat sila para testimony sa Panginoon. Parang si Brother Parker ba, na tinatagalog niya yung mga version ng ibang kanta, hindi para maka-album siya. Yan, Parker album. No, hindi yon. Tapos yung background mo, bro, nasa bukirin ka. Tapos ang pianist mo, si Shamea, vlog na. Pwede naman, kung talagang totohanin niya na hindi pang album, pang channel lang na pwede niyang makaminister. Tagalog lahat yon, halimbawa lang. So, ang mga in-admonish tayo ng Panginoon at winarningan tayo sa mga awit. Kasi maraming awit na naka-rebuke sa atin. Alam niyo po ba, na minsan kumakanta ka, nagtaka,
Ginagawa ko ba ito? More love to thee, O Christ. Winawarningan ka na. More love to thee. Di ba? O, may kata, be thou my vision. Warning na yun. Baka wala sa vision ng Panginoon sa'yo. Di ba? So, nag-admonish ang awit. Paano kung sinabi ni yung wife ko kanina, paano kung awit na talagang mapapaganon ka, mapapasayaw-sayaw ka, ibang klase na yon. Hindi na sa body na siya nagbigay ng, katawag doon, kumbaga, nag-connect sa body, hindi sa spirit. Lalong maging karnal ang nanonood. Kasi makikinig ka, parang Gary Valenciano di ba? So, ma-realize mo, hindi ko kayang boses niya, parang Gary Valenciano. So, ang magiging body na ang presentation, hindi na si Kristo. Kaya, let's select a song that admonish us. No? 1 Thessalonians 5:12. Pangatlo, na-mention ang admonishing. 1 Thessalonians 5 verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and over you in the Lord and admonish you. So ang trabaho ko, kapatid, ang trabaho ng husband, ang trabaho ng father, ang trabaho ng boss ay nag-a-admonish kasi sila yung always in the above situation. Nakikita niya ang paligid, over, admonish you. No? Kung tama ang heart ng bawat na tumatakbo, at let's pray for our country kasi malapit ng election, sila din yung nag-labor over us, pero hindi siya in the Lord, in the community. Kaya respect din sa kanila kasi leader sila. Pero much more pa tayo magsaludo dahil ang itong trabaho na ito para dun sa Panginoon talaga. In the Lord talaga, kapatid. Amen? I did not demand you from the first day ng pastoring ko dito sa Birian, even this September 13, 2023 na ganituhin niyo ako. No? I did not demand respect. I need to earn respect. Hindi ko i-demand yun. Hindi ko sasabihin yun. But I need to earn. Alam niyo yung ganon? Father, you do not demand respect sa iyong anak, but you earn. Huwag mong sabihin na, respetuhan mo ako, ina mo ako. Something. No. Baka hindi ka ka-respeto. Amen? So, ang ibig sabihin doon, it needs your action, not your words. Amen? Action, speak louder than words. Amen? So, hindi yan sa pagsabi mo, kundi ano ba ang ating naipakita sa mga anak natin. So, warning yan. Mga leader ng tahanan, kayo ang taga-admonish. Ang mga subject naman, yung mga anak, kayo ang ina-admonish palagi, dinadala kayo sa Panginoon. Then, please, pray for your parents, pray for your pastor, pray for all those who are in authority. Kasi, it's not easy job, mga kapatid. Kasi nag-a-admonish po sila, nagdadala po sila na mahirap maghanap ng paraan na mag-aral ano ba ang dapat na maging warning. Kasi baka mali itong warning ko na may ibigay. Baka mismo ako ay hindi tama itong winarn ko at sabihin ni mga membro, ikaw yan, pastor. Parang si David ba? Thou art the man. So nag-warning ako, tinutumbo ko sarili ko. Which is always dapat yun ang gagawin ko. I-examine ko. Then after that, kung makapasa ko doon sa examination, then pwede kong i-admonish sa iba. Na ako, maging blessing, hindi magiging katisuran. So maraming pastor kasi nagwa-warning. Pero sila dapat ang iwa-warning. Ganyan po, baliktad ba? So, yun yung pangatlong beses na na-mention ang admonish. Pangapat, Thessalonians 3:15. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 15. Anong sabi ng Bible? Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. So, sino po ito? Ito po yung mga tao na hindi nag-o-obey. Sabi ng verse 14, if any man obey not our word by this epistle, note that man. Yan, maraming mga tinutuligsa si Pastor Anton ngayon bago. Abangan. Note that man. Abangan agad. So, kasi tayo, in support palagi. Kasi we are co-laborers sa truth. No? So, mahirap yun. Nasa frontline ng ating missionary. So, note the person na hindi siya nag-obey sa epistle ni Paul. Kapatid, no? Klaro yan. Literal po tayo. By this epistle talaga.
and have no company with him, that he may be ashamed. Pero sabi ng Bible, hindi po siya ituring na kaaway. Ituring mo siya na sister or brother na winawarningan mo. Okay? So tayo mga kapatid, sa end of this year, marami akong warning mga kapatid, lalo na sa mga parents, lagaan yung mga anak nyo, mga kapatid, no? Na sana hindi sila makipagrelasyon sa lalaki or babae. At hindi pwede lalaki to lalaki. No? Lalo na. No? Hindi pwede. No? So, ang ibig sabihin, kahit sa Facebook, huwag nyo ilagay in relationship. No, huwag nyo ilagay. Sabihin nyo sa inyong anak, may relationship ba kayo na engaged na kayo? Tanggalin nyo yun, mga kapatid. Bakit? That is a warning. That is not akma sa sinabi ng Bible. Warning po yan. Bakit? Para tayo po ay magkaroon ng admonition. So, ako po, taga-warning lang ako. At minsan, kung kayo po ay nakitaan niyo ako na, Pastor, warningan din kita. O, baka meron din ako mga na ipamuhay na talagang hindi akma sa Bible, then we will admonish one to another. Kaya nga, admonishing one another eh. Kaya niyo po mabutin? Admonishing one another. Kaya tulungan natin ating mga kapatid. I-admonish natin. Kaya nga kanina, gusto ng Diyos na able tayo. Hindi tayo magpadala, no, sa iba. Dapat meron tayong kakayanan by the grace of God. Kasi ang admonish is to exhort a person para gagawa siya ng mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Kasi may duty ang bawat Kristiyano. Yan o. I-warning siya nga may duty siya to serve the Lord. May obligation siya to serve the Lord. O, at sabihin natin sa isang person na siya ay may dapat gagawin. So, mandatory. Kaya admonish means warning. O, ito na lang pindot, Brad. To give advice or warning, especially by way of correction of error or guidance as to future behavior. So, yun po ang nakalakip or kumbaga flavor ng salitang admonish. Means to guide a people for a future behavior na hindi akma sa Bible. I-advise mo, then i-correct mo by way of correcting. So, yun po ang kumbaga naka-ingredient sa salitang admonish. So, while this helps us understand what it means to admonish someone, but the question is kung paano ito gagawin. Paano ito gagawin? Una, the following verse will assist and discern how it is to be done. Una, 1 Corinthians 14 verse 14. Sabi ng Bible, I write not these things to shame you, na ipahiya ko kayo. Parang ako, mag-preach ako, hindi ko kayo ipahiya. But, as my brother and sister, I warn you. Kanya po, hindi ko nga talagang sinisira ko kayo. No, I am here to warn people. I am here to warn myself, to warn my family. Lagi kong min-mention si Kuya Joboy. Winawarningin kita, boy, ito yung gagawin mo. Bakit, mga batid? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Ayaw tayo na maligaw. Naligaw na nga tayo dati, nabulag pa. Buti na lang, may liwanag, natanggal yung ating, kumbaga, dilim sa ating paningin, na-enlighten tayo sa gospel, sa glorious gospel. Then, nung na-enlighten tayo, 2 Corinthians chapter 4, verse number 14, namuhay tayo, minsan, naging carnal tayo. Kaya mga Corinthians, mga carnal ang kanilang pamumuhay minsan, winawarningan sila ni Paul. No? 1 Corinthians ba yun? Ayan. Not 2. 1 Corinthians 4. No? Sabi ni Paul sa kanyang verse number 13, 1 Corinthians 14 verse 13, yung previous verse, bro. Sabi niya dito, verse number 13, being defamed, we entreat, we are made as filth of the world. Verse number 8, sabi niya dito, ni-remind ang mga taga-Corinthians, kayo, mayaman na kayo, marami na kayong ari-arian. Ang dami niyo ng mga physical na mga blessing. Now you are full. Now you are rich. You have reigned as kings. Kahit wala kami, pwedeng kaya niyo na lahat. Sabi ni Paul, I would to God that you did reign, that we also might reign with you. Yan. So, pinabigyan sila ng pasada. Kasi kami, huwag niyong isipin na kami ay walang importante sa buhay niyo. Kasi kami po ay itinalaga ng Diyos, mga apostoles. At example pa nga kami. Sabi niya, verse 10, ako ay mangmang. Tinawag na akong mangmang.
Para lang kay Kristo. We are fools for Christ. Kaming damit. At wala kaming certain na mga tirahan. No man's land yan eh. No man's land. Walang sariling tirahan. No certain dwelling place. Pero nag-labor kami, verse 12, with our own hands, being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Being defamed, we entreat. Yan. We are made as a field of the world. So marami na siyang sinabi sa mga taga-Corinthians. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, kayo nawa ay mawarningan ko kayo. Huwag kayong talagang isip nyo lang sa inyo. Kasi kami, ang aming buhay, ang Panginoon na nagtalaga sa amin na ganito na. So, mga kapatid, tayo po ay winarningan ng Diyos na tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. No? Gaya ng preaching ni Missionary Anton kanina kay Book of Job. Sabi niya, saan ba ang Diyos? Ba't hindi siya sumasagot? Yun yung preaching kanina. So, mga kapatid, warningan natin ang ating mga kapatid na kung may mga problema man, please, sinulat ni Pablo ito, hindi tayo ipahiya. Bakit mapahiya tayo? Bakit mapahiya kayo? Kung kayo ay ma-remind nito, dalawang cellphone nyo eh. May sasakyan kayo, may bahay kayo, aircon pa. May tindahan, may negosyo. Si Paul, walang bahay. Mapahiya tayo. Ganun ang sabihin. Si Pablo, wala lahat. Kaya ginawarningan niya tayo na hindi tayo magmayabang. Bagkos, kung tayo man ay meron, huwag kalimutan ng Diyos, huwag kalimutan ang minister. Si Paul, kung namuhay pa si Paul ngayon, huwag kalimutan si Paul. Amen? Ganun ang point yan. Huwag kalimutan ang ministers. Yun ang point niya. Warningan ko kayo. No? Sabi niya, you count him not as an enemy. Binasa na natin ito kanina. Admonish him as a brother. So, warning. 2 Thessalonians 3:15, binasa natin. No? Next, di natin basahin yan. At dito na tayo sa 2 areas. No? Mabilis lang ating preaching. No? Mabilis lang ito. Preaching, teaching po ito. Ikaw na lang magpindot, Brad. Okay, so itong admonish na salita ay dapat ang isang tao na yon ilagay sa kanyang isipan na mayroong warning na dito sa Bible. Ngayon, i-gentle mo sa pagbibigay. Kaya hindi ako talagang nag-iingat ako kung paano ito i-deliver sa inyo. No, gentle. No, kasi dapat mayroon tayong warning ahead at gentle ibigay natin sa bawat mananampalataya. Okay, so ang goal ng Panginoon, dapat hindi tayo mag-remain na bata na tayo ang sawayin. Dapat tayo ang sasaway. Able also. Ano yung word na able also? Merong level. May level ba? Hindi lang ikaw ang tinuturuan, kundi ikaw pa ang magturo. So, yun ang level, mga no? Able also. To warn each other gently, yun po, reciprocal manner. Para tayo po ay nangailangan sa isa't isa kasi makalimutin ang tao. Ako po, pastor, hindi po ako perfect palagi. Makalimutin ako, kaya may preacher ako sa bahay. Tawa si Kwan. So, now much time was spent, no? Basahin natin ito. And when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them, and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and the ship, but also of our lives. Bakit? Nagpumilit kasi ang master of the ship. Tingnan niyo po sa Acts chapter 27. Merong warning ang Panginoon sa kanila actually. The weather gives warning. Alam niyo po, ang weather gives warning. Alam mo kung anong gagawin, huwag kang munang magsunog dahil uulan. Sayang oras mo. Kaya itago muna basura mo. Alam na, kasi kita mo na ang clouds na gray eh. Anong klaseng clouds yon? Sabi ganun, no? Science teacher. Anong klaseng clouds yun? Nag-gray na. Stratosus? Anong? No, nimbus. Yan. Pag alam mo na nimbus cloud, huwag ka nang maglaba at maghayay ka pa doon, magsampay. God gives warning kahit pa sa clouds. Amen? Alam mo na kung anong dapat gawin. Di ba? So, itong mga tao na ito, hindi sila nakita ang warning Panginoon. Sa verse number 1, bro. Verse number 4. Yan. Verse number 4. Tingnan niyo po, ha. When we had launched from thence, we sailed under Cyprus because the winds were contrary.
So, kontra ang kanilang pagbiyahe. Kumbaga, wala pa silang machine engine dati, na maestro, tawag doon? Brother Dante, ano ngayon to? Yung timon. Oh, yung, ang tawag doon? Chief master, ano yan? Quartermaster. Oh, quartermaster, head south or head straight. Ganoon lang. Walang liko, walang kanan, head straight lang. Di ba? Walang ganun doon dahil wind lang sila. Sa wind lang sila. Kasi wala pa namang machine eh. So, alam nila, God warning them. God is giving them a warning na contrary ang hangin. Kaya, verse 5 bro. May warning ng Diyos. And when we had sailed over the sea of Sicilia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. Continue. Verse number 6, and there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. Verse 7, and when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Knidos, the wind not suffering us. Kanina, contrary ang wind. Warning na yon. Baka sa inyo, sa preaching, parang pastor, parang palagi kong napasadaan, or something like that. Holy Spirit yon. Contrary ba sa kanyang mga manner. So, be admonish. Makinig ka sa warning. Kasi, sa next step naman, hindi ka talaga hayaan. Hindi ka hayaan sa hangin. Not suffering you to pursue the travel. So, putuloy pa rin sila. We sailed under Crete over against Salmon. Continue, verse 8. Meron pang level 3, hardly passing it. Mga kapatid, huwag niyong pilitin pag hindi kaya. Amen? Kasi ang mga bagay na pilit, dumudugo. Di ba? Dumudugo yon. So, huwag mong pilitin. Kasi electrician yung bolt ba? Huwag pilitin, lost thread. Di ba? So, gentle lang. Ang nangyari, patuloy pa rin sila. The place which is called the fair heavens, nigh whereunto was the city of Lasea. Verse 9. Ayaw pa rin nila makinig sa warning ng Panginoon. And when much time was spent, when sailing was now, ayun, mga batid, tingnan mo, level 5 na yan. Kuha niyo po. Kaya kung may preaching na makapakinggan kayo at nakitingin niyo, parang anong level na ba ito? Sabihin mo sa isili mo, na ba ako sa contrary, hardly passing it, or dangerous na talaga? Di ba? So may voltage po ba? Alam mo kung paano ang level ng kanyang kuan sa kurente. Parang yung kurente mo ba, nabaliktad ko sa pagsaksak, pumutok. GM, yung mabaliktad ko. Kasi dapat daloy niya, negative positive eh. Pumutok sa harapan ko. So dangerous, di ba? May mga ganon. Tin mo, dangerous na ang mga desisyon mo. So dapat, hindi na dapat gayon. Because the fast was now already past. So there is a warning na. The preacher warned them. Anong warning, Brad? And said unto them, sirs, paggalang, mga maestro, mga ma'am, mga sir, meron akong nakita. Perceive is things na you see. Things you see. Kaya nakapagsabi ako ng mga warning sa inyo kasi nakita ko sa Bible na may mangyayaring hindi maganda. Kaya I perceive that this voyage will be with hurt and much damage. So, dangerous. Tapos kung ituloy natin to, maraming damage. Una, testimony mo. Pangalawa, sayang oras mo. Pangatlo, sayang pera mo. Pangapat, sayang buhay mo na binili ng dugo ng Panginoon. Di ba? Sayang. Kaya, please, heed warning. Listen to the warning. Pero kung tayo yan, tayo ang master sa ship eh. So, ang philosophy ang ating tinitingnan. Not only of the leading of the ship, but also of our lives. Ma-danger ta sa ating sasakyan at pati tayo. Verse 11. Bro. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship. Yun lang. Minsan, hindi natin i-acknowledge kung sino ang owner sa buhay natin. Okay niya po? So, the one who owns is the one who control. Ang tanong, sino na ngayon ang nagmamayari sa buhay natin? Ang Panginoon. Because we are bought with the blood. Kaya pinapagamit natin ang ating anak, magpiano, praise the Lord kay Shamea, Jidaida, looking forward kay Pinpin. Pinpin, piano ka. Tapos kay Kay, alalo na. Kay Joash, okay na, gitar. Ito naman, anong gusto mo? Huwag lang drums ha.
Jel, oh. Flute kay Kay. Kay Bill, ukulele, dalhin mo, no? Ukulele, okay ka pa dyan? No, sino pa? So, ipagamit natin dahil ang owner ng buhay natin ang Panginoon. Hindi tayo makinig sa akala natin owner ang buhay natin tayo. Don't listen. Listen to the one who owns our life. Continue, bro. Kaya ang nangyari, doon siya nakinig, hindi kay Paul. More than those things which were spoken by Paul. So, nakakaawa, mga batid. Minsan tayo, pag mawarningan, ay, pastor, wag mo akong sabihan ng ganyan. Oh, parang ganon. No, I'm just preaching, amen? Listen to the word of God more than any philosophy, more than any advice sa iyong mga kumari or kapitbahay or any person na nag-advise sa iyo. Listen to the advice of a spiritual person. Amen? Paul, the one who sent by God. Verse 12, then nagpatuloy sila hanggang bumagyo. Hanggang bumagyo. Tuloy-tuloy, bro. Tuloy-tuloy. Hanggang sa verse number, hanapin mo yung Euroclydon. Euroclydon, verse 14. Verse 14, bro. Dumating na talaga ang super typhoon. Ayan. Kasi hindi nakinig. But not long after, there arose against it a super typhoon named Euroclydon, alias Undoy. No? Or Yolanda, or Odette. Hindi ko alam kung anong bagyo sa buhay natin. Amen? Kaya makinig sa warning, mga bata. Dahil kung hindi ka makinig, sa una pa lang, yung hangin lang kanina eh. Ngayon, bagyo na talaga ang darating sa iyo. Buti na lang kung makinig ka sa advice ni Paul. Ito po, mga batid, verse number 23. Meron pang admonition si Paul, verse number 33. Okay. Verse number 21 una, Brad. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me. Yun, nandun na ang pagsisisi. Nandun na yung, kung kayo, pinawarningan ko kayo, kung hindi kayo makinig, yun ang ipaalala ko sa inyo. Yun, tingnan mo, kung nakinig ka lang. Diba? Kung nakinig ka lang. Yun yung admonition ni Paul, kung nakinig ka lang. Not only, sabi niya, not have loose from Crete to have gained this harm and loss. Naranasan tuloy natin itong problema na ito. Kaya mapatid, makinig. Pero out of all those failure, makinig na, para i-comfort ko kayo. Pastor, mukhang negative, may positive. Out of those failure, God will give you a comfort. Paano? Ito yon. And now I exhort you, exhort na ginamit, hindi na admonish, to be of good cheer. Paano, pastor, kung makinig ang aking anak, makinig ang aking brother and sister, aking husband sa admonition, pastor, warning. So ito yung good cheer. Kung makinig siya, sabi niya, there shall be no loss of any man's life among you but the sheep. So hindi masisira, pero yung sheep lang. Dahil madamage na ito eh. Pero ang buhay, pwedeng hindi masira sa Panginoon. Amen? Kung magbago lang. Pero may requirements. Tingnan niyo po, verse number 23. For there stood by me this night an angel of God, verse 23, of whose I am, whom I serve, saying, Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. So meron ng promise ang Panginoon, pero hindi ka mag-cooperate sa promise, patay ka rin. Bakit? Exhortation, comfort to eh. Ito yung promise niya. Wherefore, verse number 25. Tingnan niyo po. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, and it shall be even as it was told me. At verse number, tingnan niyo po, verse number, diretso sa verse number 33. 33. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat. Mabubuhay tayo dito. Huwag kayong mag-alala, masisira. Kasi hindi kayo nakinig eh. Masisira ang sasakyan natin. Pero mabubuhay tayo, promise ng Panginoon. Pero, kain kayo. Kain. Take meat. Bakit? Wala kayong kain for how many days? This is the 14th day. You have tarried and continued fasting, having taken nothing.
I-apply natin sa Kristiyano. Wala nang simba-simba, wala nang basa-basa ng Bible, wala nang devotion. Patay na spiritually. Kaya kung hindi ka pa nakinig, kasi una, yung sinabi ko sa inyo, yung mga bagay-bagay na ginawa nyo, winawarningan ko kayo. Ngayon, masisira kayo dyan kung magpatuloy kayo. Ngayon, kung magpatuloy man kayo, pwedeng hindi masira. Pero take meat. Read the Bible. Amen? Read God's Word. You be strengthened. Malakas ka. Yun yung spiritual application. Pero sila, practical, kakain talaga sila. Kaya kung hindi sila kumain, patay sila. 14 day walang kain dahil dun sa mga bagyo. Kaya last but not the least, sa last verse. And 44, and the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. Kasi nasira na talaga ang sinakyan nila. And so it came to pass that they escaped all safe to the land. Kanya ba din, no? Una, may warning. Hindi ka nakinig. Kung makinig ka, okay. Maganda ang biyahe natin sa Christian life. Pag hindi ka makinig, may mga super typhoon darating. Masisira yung mga testimony, masisira lahat. Ngayon, huwag kang mag-alala. God directed you nang pwede ka pang makarecover. Makarecover ka pa, pero kain ka. Sabi niya, take meat. Kasi sabi ng Diyos sa akin, mabubuhay tayo dito. Kumain sila, di ba? Then, buhay sila lahat. Pero, nasira yung sasakyan nila. So, ano yung warning, mga kapatid? Take heed sa warning. Take heed sa warning. Nagsimula yon sa weather. Nagsimula yon. So, ganun din ang spiritual weather natin, mga kapatid. Kung wala na tayo sa Panginoon, medyo dilim na to, parang ulan na to. Medyo hindi na maganda to. So, ang sabihin nun, rainy. No? Sa perspective natin, rainy na to. At magbuhos ng maraming bulkahin ng ulan. At makapagbigay ng flood. Yeah? Magbulkahin ng ulan, mag-flood. So, take heed sa warning, kapatid. So, dito tayo sa conclusion. Ano po at sino po ang gagamitin ng Panginoon para tayo po ay mawarningan? Dalawa lang po, kapatid. Dalawa lang. So, admonish na ni Paul. At dapat may future danger. Yung sinabi ko yun, may future danger. Pero, they continue in their current course of action. So, dapat mag-change ka ng course of action. Change a course of action, mga kapatid. Kaya nga, kung may problem, action taking. Action taken, change a plan. Amen? Change, go to the plan of God, not your plan. Amen? Not your plan. So, continue. Nandito na tayo, malapit tayo. Sige bro, lapit na tayo. Yan, dalawang sources para tayo ma-admonish. First, ang salita ng Panginoon. Binasa natin kanina, yung admonition galing sa Songs at nabasa natin yan. 2 Timothy na lang, 3:16. All Scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ang Diyos mismo ay nagbigay ng salita para ma-correct ang doctrine natin. Gaya ng doctrine of salvation, doctrine of local church, doctrine of the Bible, kung ano bang Bible, doctrine of who God is. Diba? Maraming mga doctrine, mga kapatid. So, winawarningan tayo ng Panginoon na hindi yan tama ang iyong pinanampalatayaan or pamumuhay mo. Kaya thank God na meron tayong warning from the Word of God. 1 Corinthians 10 verse 11. 1 Corinthians 10 verse number 11. Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians 10 verse number 11. Now all these things happen unto me, unto them for an ensamples, and they are written for our admonition. Ano bang nangyari sa kanila? Nangyari sa kanila sa verse number 3. And did all drink the same spiritual drink, and they drank of the spiritual rock that followed them, and that was Christ. So si Kristo nasa Old Testament na, no? Ang tawag doon, before the incarnation, nandiyan na si Kristo. But with many of them God was not well pleased. Kung may Facebook pang Panginoon, naka-dislike, no? Not well pleased, hindi like. No? For they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Verse 7, neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Verse number 8, neither let us commit fornication. So,
Para raman to sa young people, para din sa mga may asawa na. So, ang fornication kasi is something related sa mga kasalanan sexual, mga kapatid. And some of them committed and fell in one day 3 and 20,000. Neither let us tempt Christ, and some of them tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, and some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Yun po ang admonition. Bakit nangyari itong mga consequence nila? Dahil hindi sila nakinig sa admonition. Kaya makinig tayo sa panahon natin ngayon para hindi tayo mapatulad kanina na na-destroy. Amen? Then last, other believers. So the other believers are the sources of admonition. 1 Thessalonians 5:12 na lang. Basa na natin yan. 1 Thessalonians 5 verse number 12, sabi ng Bible, yan na yung kanina pa lang. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So, kapayapaan, hindi yung awayin yung nag-warning. Amen? Kung mama mo, kung papa mo ay nagsabi, anak, mali yung gawa mo. Hindi na tayo bati, mama. Papa. No, hindi pwede. Peace. Mag-peace kayo. Kung sino ang nakatanggap ng warning at nag-warning, kaibigan pa rin. Amen? Kaibigan, hindi kaaway. Peace among themselves. So, mga kapatid, continue sa conclusion tayo. Admonishing one another as believers, we ought to be able, yun kanina, yun po ang ating concern dahil ang Diyos mismo, gusto ng Diyos na mag-grow tayo as brother, as sister in the Lord, na meron tayong concern sa isa't isa. Hindi natin pabayaan na mahulog lang siya sa kasalanan na walang warning. No one likes to be wrong or faulted, rebuked or corrected. Ayaw naman talaga natin. Sino sa inyo na sinasaway? Gusto ko yan. Sakit eh, di ba? Masakit talaga pag, uy, mali pala yun. Hindi, akala ko tama. O, di ba? Masakit. Mga estudyante nga, i-correct mo, parang ayaw talaga eh. Mali ka nga, ang formula, ito. O, may ibang mga estudyante, nagpapagaling-galingan din, di ba? I-correct. Ma-correct natin, ang desire natin na i-grow doctrine and conduct, we must, from time to time, hear admonition. Ephesians 6:4, ano yan, Ephesians 6:4? Parents, fathers, bring your children unto the admonition of the Lord. Actually, hindi mo kaya talaga na mag-correct sa iyong anak kung words mo lang. Saan dalhin mo? Ephesians 6:4, admonition of the Lord. So, warning galing sa Panginoon, hindi galing sa sarili mo. Kasi kung iyon ang philosophy mo, ang kairal mo, para kang master and owner of the ship. Na, alam ko, marami na akong biyahe sa Pacific Ocean. Ito, Euroclydon lang, wala yan. No? Mga ganon. No, don't underestimate that. No? So, admonish, bring them into admonition of the Lord na, brad, sister, medyo hindi maganda yung mga manner. No? Sa mga post, sa mga ganito, parang may kuan na sila. No, hindi dapat. Or, brad, mali yung ginawa mo, brad. Ba't nasabi mo yun? Or sis, or yung anak mo, pasaway, palaging natutulog. Pastor, buti na lang, hindi na natutulog si Jaire. Diba? I-warningan nyo ako. Hindi magana, Jaire, no? So, let's admonish one to another. Pati ako, ma-admonish ako, mabatid. I need to be admonished because I'm not perfect. One's ability to receive admonition reveals the character of that person. So, sabi ng kasabihan, pag yan ay binigyan mo ng warning, tapos lalo pa siyang nakinig sa'yo, sabi nga ng Proverbs, mga kapatid na ang tao na makinig ng warning ay mamahalin niya ang nagbibigay ng warning sa kanya. Hindi ko malang matukoy yung verse, pero yun ang thought niya. If someone is a scorner, wicked, or prideful, they will hate being admonished. Ito yun. Proverbs 27:56. Ito yun ang punto ko. Proverbs 27:56. So kung ikaw ay winawarningan, mga kapatid, sa Bible, ginamit po ang salita ng Diyos, sana hindi po maging hate mo ang nag-warning. Lalo pa niyang ipag-pray, twist, Proverbs, yan, pakita, 27:56 ba yan? Okay. 27:56, sabi ng Bible, or ano nga yung verse na yun, mga kapatid? Yung kanina, hindi ko nakita. Okay, yun na lang sa kuan. Yun na lang sa verse na a wise man will hear and were increased in learning. So,
Ay, verse number 1. Verse number 10. Tingnan nyo po, 10. Thine own friend, thy father's friend, forsake not, neither go into thy brother's house in the day of calamity. For better is the neighbor and the end. So, yung verse na yon ay nagpapatunay na mamahalin mo ang nagwa-warn sa iyo, kapatid. No? Mamahalin mo. Hindi mo siya kalabanin. Continue, bro. Baka nandun lang. Mali lang ang pagka-type. Yan, Proverbs 27:56 na nakalagay. 26:6. Ayan, ito, verse 6 lang yan, hindi 56. Verse 6 pala yan, sorry. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Yon. So kung friends tayo, ay may sakit na warning, friends pa rin tayo. Pero yung mga hindi nagmalasakit, ay ikikiss ka lang. Hindi ka i-warn. Ay, okay lang yan. Yan na yung uso ngayon. Oh, so kisses yon. Pero nandun yun sa enemy na side. Hindi yun sa side ni Kristo. Amen? So, continue tayo sa Psalm 141 verse 5. Psalm 141 verse 5. Psalm 141 verse 5. Nasa last na slide na tayo, mga kapatid. Dalawa po ang ating sources, Bible and ang other brethren. Let the righteous smite me. Ano po ang salitang Tagalog ng smite? Sapak. So, paano ba sasapakin mo ang iyong kapatid? Warning ang gamit. Hindi yung sapak na totoo na kamao. Kasi kabutihan yon sa kanya na nagmalasakit siya dahil mali ang ginawa ko. And let him reprove me. At ito, parang may rayuma na ipahid mo, Brother Bernie, excellent oil. Yan. Ay, sorry. Hindi rayuma. No? Which shall not break my head. Hindi makasira sa akin. Kasi kung ako naman ay makitaan ko din siya, magbi-pray ako. Kasi meron din siyang karanasan na pwede din siya mawarningan ko. Calamity. Amen? So, baliktaran mo, kapatid. Amen? Baliktaran. So, kung tayo ay mawarningan, huwag niyong i-hate ang nag-warning, but sabihin mo, thank you na may nagsabi sa akin. Pwede akong magpatuloy na gagawin ko yung warning na yon. Hindi yun makasira sa'yo. It will not break your head. Yung warning na yon, makatulong pa yon. At pray for those who give you the warning. Okay? So, last but not the least, doon sa last stanza. Last stanza naman, parang awit, Last one. A man that is heretic after first and second admonition, reject. So, medyo sakit pakinggan. Dahil brother, sister mo siya. Pero ayaw talaga makinig. Knowing that he that is such is subverted and sinneth being condemned. Sa inyo, kapatid, meron akong sasabihin sa inyo na ito, Brad, sis, at sa pangalawang admonition, sana hindi nyo i-reject, mga kapatid. Amen? So, last, dito sa portion na ito, sige, Brad, ikaw na lang magpindot. It is better to receive an admonition and heed it before it turns into open rebuke and rejection. 2 Timothy 3:16 and 17. Kaya mas maganda na makinig tayo ng admonition para tayo maging righteous ang manner natin. Tama at katanggap-tanggap sa Diyos. Para hindi tayo ma-reject in the future at ma-rebuke openly. Continue, Brad. Declared as scorner and wicked. Yun po. Yun ang masaklap. Next. Before becoming a scorner. Next. Rebuke before all. Then next. Before the time when they will no longer endure sound doctrine. Kaya huwag niyong pabayaan ang ating pamilya na hindi sila makapagpatuloy. Amen? So let that doctrine sound out. Kaya yun ang tawag, sound doctrine. Parang tayo, inaayos natin yung mic. Kung hindi ito magbigay ng magandang boses sa inyo, hindi maganda ang timplada. Doctrine is doon sa mismong ampli mixer. Di ba, bro? Ito, sa speaker, sound na lang marinig mo. So, ganun din ang buhay natin, kapatid. A good doctrine results a good behavior. So, ang doctrine natin is holiness. God is holy. So, ang manner natin, holiness sana. Amen? Mag-take heed tayo doon. Sa carnality natin, sana hindi natin. Last, Romans 14 is being able to admonish one to another. It's a logical outcome of the previous one another result that we have observed in this series. So, nakasalang na yon lahat or nasalang na natin. Continue, bro. Listahan na yan Listahan na yan. Sige, bro. Continue. So, yan na yung nakasalang.
admonishing, judging, and preferring. Hindi pa natin na-discuss yung receive. Na-discuss na natin itong lahat, pero yung receive na lang. Continue, Brad. Sa conclusion, saints who are endeavoring to treat one another in these ways ought to be able to receive an admonition for another believer. Then, if after receiving an admonition of someone cannot salute, greet, or sing with the saints, no, yun ang problema. So, kung sino ang mawarningan, warningan nyo yung anak nyo, warningan natin yung husband natin, ating wife. Kung siya ay medyo hindi maganda ang manner niya, may problem pa. So, please pray pa rin. Medyo hindi maganda pa ang aking wife, Winawarningan ko, pero lalo pang nag-bounce, Kumbaga, kung sa bula pa, natamaan ka. Diba? Nag-bounce sa'yo. So, please continue, kasi may problem. Yun yung mga verses na yan. Then, if a saint cannot sing with other saints unto the Lord on account of having been admonished, na warningan na siya, they are not operating on the basis of grace. So, tayo po ay nasa biyaya na ligtas. Kung tayo man ay nawarningan, at sinabi ng Diyos na hindi tama yung ating mga manner, so dapat tayo din, in the basis ng grace, ay magdo ng good work. Amen? Hindi tayo na-save by work, but we are saved by grace. We ought to do that gracious act also, kung mawarningan tayo. Last na bro. Sige pa. And as we follow after the things that we make for peace so that we can edify each other, we ought to able to admonish one another. Then, and last, admonition may hurt or may be uncomfortable, but it will help establish the truth and proper conduct if done and received charitably. Okay, so ang aking pagsasabi kanina, warning yon with love. So sana natanggap nyo din with charity. Let's all stand, let's pray. Lord, thank you na meron kang warning binigay sa amin. Be with the prayer warriors as they pray, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Brother JM, ikaw na muna. Tapos closing prayer si Brother Dario.